pasalamatan ko. Ang imong kahigulungan nagasya, nagkahatag og paglaom kanako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, may makalabaw sa tiunay kalipay ko. Dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa buhok kong kasing-kasing, pagkapasalamatan ko. Ang tibuok kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing managiya, ikaw lang Jesucristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong kasa, usa ang ngayon lamang na pagkasimpahong ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, may makalabaw sa tiunay kalipay ko. Dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa Okay, so magandang gabi po sa ating mga tagapanood sa gabi ito, sa ating mga likers, followers, sa History and Prophecy Ministry. So, papasalamatan po natin ang Panginoon na tayo ay binigyan naman ng pagkakataon na tayo ay makapagpangaral sa mga salita ng ating Panginoon mula sa Biblia. So, kaya sa ating mga kapatid, no? So, i-share po natin ito, mga kapatid. Nandito pa rin po tayo sa chapter 4 ng Daniel, no? Verse 29 hanggang 33. Kasi po, parang part 2 na po ito kasi hindi po manatapos natin yung nakaraan. Napakahaba kasi at saka marami pong mga bagay na kailangan natin isa-isahin, no? So, sa gabi ito po, kasama natin ang ating kapatid na si Elder Erwin Silva. At siya rin sa muli ang muna sa topic natin sa gabi ito. Kaya sa ating mga kapatid, no, lalo na sa ating blind ministry mamaya, siguro tatawag din sila sa atin mamaya kasi kasama po sila dito sa chapter nito at hanggang chapter 5. So siguro sa susunod na lang po ang chapter 5 kasi medyo mahaba pa din ito Daniel chapter 4. Okay, so mga kapatid, no, kung mayroong mga salitang medyo mabibigat at medyo hindi sang-ayon, no, ang bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang programang ito hindi ito ginawa para na sirain ang mga tao o kaya ang paniniwala ng mga tao. Ang sinisira po natin ito ang mga sirang doktrina, yung mga doktrinang hindi totoo. Yun ang gusto ng Panginoon na maliwanagan ang mga tao. Kasi napaka-importante po ang doktrina mula sa Biblia. Kasi yung doktrina yun ang katotohanan. At yun din ang kailangan na sundin natin lahat, no? Kung ano siya sabi ng ating Panginoon. So bago natin ibigay ang mikropono sa ating kapatid na si Elder, tayo po ay manalangin muna.
Ama namin na sa mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. At dito po kami ni kapatid na Elder Erwin. Ay sana po Panginoon, kasama sa aming mga tagapanood sa gabing ito, mga friend namin, mga kaibigan, lalo na sa mga miyembro ng mga iglesia dito sa Silid Adventist at mga pamilya namin. Sana po Panginoon sa gabing ito ay bigyan po kami ng kaalaman mula sa banal na Espiritu siya po ang magtuturo sa amin na ito ay kailangan namin malalaman at tulungan mo din po ang aming mga tagapanood sa gabi ito na maunawaan ang bawat salita mula sa Biblia. Una-una po, Panginoon, patawarin mo po ang mga kasalanan namin. Hugasan mo po kami sa dugo ng aming Panginoong Hesus. At sana po ang banal na Espiritu ay ibigay mo sa amin ngayon para po ay maintindihan namin at malalaman ang mga salita mula dito sa Daniel. At sana po Panginoon, itong iyong programa Historic Prophecy Ministry, sana po ay maraming mga tao na makarinig nito at maraming maabot hanggang sila ay makapaghanda din. Ito po ay aming pinapasalamatan at dalangin sa aming Panginoon na si Jesus. Amen. Okay, so sa ating mga kapatid, sa gabi ito, no? Sa hindi pa nakapalo, sa Yeshua Lodafron, palo po kayo doon sa YouTube, no? Kasi po, kung may mga katanungan kayo, mas maganda doon kayo magtanong. Kaya pwede din kayo dito magtanong sa History and Prophecy Ministry. Pero, Doon natin sasagutin. pero, kung may tanong po kayo dito sa History and Prophecy, doon po sasagutin sa Yeshua Lodafron. Kasi po, binibigyan talaga ng time yan ang mga katanungan para po maliwanagan ang nagtatanong sa mga pagsamba dinadala natin. No? Okay, so magsimula na po tayo mga kapatid at ibigay po natin ang time at ang mikropono sa ating kapatid na si Elder. Okay, no? So, ulit, maraming salamat po sa inyong mga followers namin at saka likers, no? Sana po ay inyo rin po itong ulit na i-share, no? Kasi po, makikita po natin ito yung mga isang lesson about kay King Nebuchadnezzar, no? At hindi lang po ito lesson para kay King Nebuchadnezzar, no? Lesson po ito para din sa mga tao na sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, di ba? No? Sari-saring mga kingdom ang sumakop sa kanyang kaharian, no? So, para po natin maliwanagan kung ano ang ibig natin sabihin ni Elder Romel, no? Atin pong umpisahan dito, no? At ito po ay karugtong ng ating isang video, no? Kasi po yung blind ministry namin, no, na mga kaibigan, gusto namin kasing bigyan naman ng pagkakataon, no, na ma-express nila yung kanilang yung kanilang kaalaman, no, sa propesya o sa mga nalalaman nilang mga yung mga story about kay King Nebuchadnezzar, no? At alam naman po natin mga kaibigan, no, kung ano yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, no? At kung sino po diyan ang mga naka-tune in ngayon at kung hindi niyo po marinig yung boses ng blind ministry, no, pwede niyo pong sabihin sa amin kasi po itong aming mixer kasi minsan nagpumapalya, no? Hindi makikita dito sa OBS yung kanyang balak sila namin na i-connect yung cellphone, no? Para marinig ninyo talaga ang boses ng blind ministry ng klaro, no? At ito na po sila mga kaibigan, no? Tumatawag na. Okay, nandito na po ang ating mga kapatid sa blind ministry. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. So nandito na po tayo, nagsisimula na po tayo. At ready na lang po tayo, Mr. Jen, no, para makapaghanda din kayo. Okay, so nandito na po tayo mga kapatid sa Daniel chapter 4. Karugtong ito blind ministry, karugtong po ito. 37. 37. Hindi, hanggang 37 tayo. Mula sa 29 hanggang 37 po ito ang karugtong na verse sa Daniel chapter 4.
Okay, no? So, alam naman na po natin mga kaibigan, no? Meron pong video tayo noon na ng nakaraang Sabado, na ang gabi, actually, linggo na po to, no? Hindi na po to Sabado, no? So, meron po doon nakalagay na si King Nebuchadnezzar po ay may panaginip at based sa history po, yung parang ano yung tingin natin, parang malakas. Okay, yun, no? So, yung panaginip niya po mga kaibigan, dahil po diyan sa sa trees, no, na pinutol. At alam naman po natin mga kaibigan, based on the history, ito po ay nangyari noong 580 BC. So, ibig sabihin, from sa panaginip niya doon sa Daniel chapter 2, papunta po dito ulit sa panaginip niya dito sa chapter 4, malamang Elder Mel, mga, I think 25 years yata. No? 25 years yung nakalipas, no? So, ibig sabihin, within that 25 years, no, alam ng nangyari na yung Israel talaga ang tunay na, tunay na Panginoon ng sanlibutan. Kasi po, na-witness niya rin po doon sa tatlong binata na itinapon doon sa fiery furnace, no? Pero hindi po sila nasunog, no? At doon niya po nakita talaga si Jesucristo, Elder Romel, no? Kasi po, tatlo lang yung buong hinagis nila doon, bakit nagiging apat na? At sinabi niya na yan po ay parang kampa ng anak ng Diyos. Oh. So nakita niya po yun, ganyan po yung kanyang yung kanyang istorya, no? So dahil din po sa hindi niya mabitawan yung kanilang costumbre, Elder Romel, no, ni King Nebuchadnezzar. So nagpagawa pa rin si Elder Romel ng mga hanging gardens, no, para sa kanyang asawa po 'yan, no? Yung pong Temple of Molech, at saka yung Stargate, kung makikita nyo po diyan yung color blue, that is Stargate po, no? So dito naman mga kaibigan, no, ano naman ang nangyari kay King Nebuchadnezzar pagkatapos ng after 1 year? So ibig sabihin, ito po, nangyari na po ito noong 579 na. Kasi po yung panaginip at saka sinaysa ni Daniel, 580 po yun. So this is 579 BC na po, no? So ano po ang nangyari kay King Nebuchadnezzar, no? Ating pong basahin diyan po sa Daniel chapter 4 verse 29 to 33. Okay, basahin po natin ito. Sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari So, ng Babylonia. so ibig sabihin ng Romel, no, 12 months, 1 year. Oo. 1 year po to. Okay, sa verse 30. Okay, ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo Yun. na pinakitahanan Tahanan. hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalaan. So, ibig sabihin ng Romel, nang mamayabang talaga si King Nebuchadnezzar sa kanyang mga achievement. Kasi po, maganda naman talaga yung palasyo ng ng Babylon. Oh, maganda yung pagka-set up, no, Romel, verse 31. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo ay sinasalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. Ayun, may matinig na siyang narinig ni Romel, no? So, iwan ko ba kung ito ay talagang naunawaan ni King Nebuchadnezzar yung tinig na ito, no? Kasi siguro, yung pag-describe nito, parang siguro ito, Romel, parang isa itong, ba yun, Daguob? Siyempre, Daguob yata. Ano ba sa Tagalog, Daguob? Daguob yata din. Daguob din? Oo. No? Kulog. Nung parang kulog siguro ito, no? Siguro, nung huli na lang siguro ito na laman na King Nebuchadnezzar, yun talaga yung ibig sabihin. Kasi po, itong chapter 4 po kasi, ito po talaga ay si King Nebuchadnezzar po talaga ang nagsulat nito. Siya pala. No, siya talaga nagsulat nito, Elder Romel. So, ako rin ito mga scholar ng Elder Romel, no, from chapter 1 nga to chapter 4, siya talaga ang nagsulat, Elder Romel, no? Yan po kasi, yan po yung tinawag nila na the Gospel of Nebuchadnezzar kasi po siya po yung actor diyan, yung main actor. Ibig sabihin, may gospel pa pala, may gospel pala siya, no?
No, Si Nebuchadnezzar. siya ang nagsulat talaga yung Romel, no? At pinaniwalaan na ibang lingwahe nga talaga yung ginamit ito yung Romel. Okay. No, so napatunayan yung Romel, no? Para naman masabi naman ng mga tao sa time ni Romel na hindi na totoo talaga yung Biblia. No, kaya po sa ibang lingwahe ito isinulat, no? So dito nakipagmayabang si King Nebuchadnezzar, no? Kung ano yung ginawa niya sa kingdom o Babylon, at yun nga, minarinig siyang tinig mula sa langit na kukunin sa kanya ang kanyang temporary, no, ng kaharian. Okay, ito po sa verse 32. At ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka. 33. 33? Continue. Okay, di pa po 33, no? Continue. At makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, namumuno sa kaharian ng mga tao, at binibigay sa kanino mang kaniyang ibigin. 33 po. Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor at siya'y pinalayas sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. Ay nako, kawawa. Okay. At ang kaniyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kaniyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila. At ang kaniyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. Okay, no? So, ito po mga kaibigan, no, atin na pong ibigay sa Blind Ministry kung ano pong masasabi nila sa dito pong verses na ito. Okay, so ibigay po natin ng time sa ating Prime Ministry para po sila ay makapagbigay ng paliwanag dito. Okay, mga kapatid, ibigay na po natin sa Sir Jen. Okay, magandang gabi po sa iyo lahat, Kuya Mama, at Kuya Winnie, lahat ito pa dito sa dito sa I can walk charge. Anong si Brother Richard? Let's get it. So, wala din, Brother George. Sana kaya? Okay, pati ano. Sir Okay, Jen? Sir Jen. Brother Rex, Sara? Andyan ba si Brother Rex? Bago lang po ko yan sa sinig. Ano pa? Ang sinig lang. Okay. So, si Brother Richard, andyan ba? Brother Richard? Okay, kuha na lang, si Brother George, kung wala pa si Brother Richard. Sir Jen? Hindi na po nito siguro. Okay. Hello? Okay. Sir Jen? Hello, Brother George. Hello? Oh, Brother George, sana. Wala pa daw siya sa kanila bahay. Kano sa ano pa? Legit. Dahil sa pinalungan ko, nagawa niya kasi hindi
Pagkabito. Nagawa kapag may nagsimula. Medyo natin ang hindi kasi na ito po. Ha? So, yung pinahirapan So, okay, maraming salamat Sir Jay. Ipagaganda po ng yung ano, no? Kahit na maiksi lang pero napakasiganan. Tama naman talaga kasi tingnan mo, yung pagsabi niya na hindi ba sa kamay ko ito ay nagawa itong kaharian ng Babylonia dahil sa aking mga kamay. Yan mga kapatid, no? Minsan po sa atin din sa church natin, mayroon din tayong mga naririnig na mga ganyan. Kung hindi dahil sa akin, dito nakatayo itong church na to. So, sana po wag po sana mangyari ito sa atin mga kapatid, no? Kasi po magagalit talaga ang Panginoon. Sinabi, kung hindi dahil sa akin, yung kapatid na yan, hindi nag-Adventist yan. So, hindi po, sana po mag-iingat po tayo mga kapatid kasi minsan may narinig tayo sa mga kapatiran din natin na parang dahil sa kanila ay nagawa nila, di ba? Sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay ay nasa Kanya. So dapat, ibig sabihin nito mga kapatid, ay ibigay natin ang kalawalhatian sa Panginoon. Hindi po natin tatanggapin. So ito po, isang ehemplo po ito, si Nabucodonosor, na sinabihan talaga siya ng huwag niyang gawin. No, sana ipagpababa niya ang kanyang puso sa harapan ng Panginoon, magpakumbaba siya. Kaso lang, nagmataas na naman siya. Siguro nakalimot siya, siguro elder, no? Kung bakit na nagmataas na naman siya. Kasi sinabihan din siya ni Daniel na magpakumbaba siya sa harap ng Panginoon. Kaso lang, siguro, nakalimutan niya na ay bago-bago pala naman yung tatlo na hinahagis doon sa apoy. Kaya nakita niya nga na naniniwala siya at na nagpatotoo na talagang kasama pa ng tatlo ang Panginoon. Kaya binigay niya din ng kalawalhatian ang Panginoon sa panahon na yun. So kaya, ibig sabihin nito mga kapatid, ito din ay leksyon din sa atin. Babala din ito sa atin. Na kung may mga achievement tayo, o kaya may mga ginagawa tayo, huwag po natin angkinin na dahil sa atin ay ito ay nagagawa. Dahil po sa Panginoon, nagawa ito. Dahil po sa Panginoon, ay ako ay nagiging isang Adventist o kaya nagiging tagasunod ng ating Panginoon. Dapat po, ganun ang ating sasabihin. Huwag po natin angkinin na dahil sa akin, napatayo yung church na yan, dahil sa akin, yung mga membro dyan, ay dahil sa akin na nabaptize yan. Hindi po. Hindi po dapat ganun. No? Dahil po sa Panginoon ay yung mga taong niya na-baptize. Hindi po dahil sa kay Bibit o dahil sa kay kung kanino. No? So, ginagamit lang po kayo ng Panginoon. Kaya, ang nangyayari kay Nabucodonosor, ipinapakita lang ng Panginoon na kung ganun yung ugali natin, yung mga sinasabi natin na inaangkin natin, ang mga bagay na ito ay para sa Panginoon, ay ito po. Hindi man mangyayari ito sa atin, kagaya ni Nabucodonosor, pero may mga bagay na mangyayari na hindi kagaya din sa kanya o kaya iba ang mangyayari sa atin. So kaya mga kapatid, magpakumbaba po tayo kahit ano pa kalaki ang ginawa sa church, ito po ay tuturo natin sa ating Panginoon. Kapatid na Elder? So, dito po mga kaibigan, no, ito pong mga sinabi ni King Nebuchadnezzar, no, dito sa Daniel chapter 4 nito, covered po ng 29 to 33, no. Meron kasi akong nabasang libro na siya mismo ang nagsulat, Elder Mel, no, sa King Nebuchadnezzar. Talagang dinescribe niya talaga kung ano talaga ang mukha ng Babylonia, no. So, yung wall niya po, yun yung pong nabasa doon, pwede po kayong magkarera doon ng kalisa, Elder Mel, no? Ang kalisa na meron pong 3 kabayo sa harap nyo. Tapos, kung gusto nyo mag-U-turn ng sabay, hindi po kayo mababangga, Elder Mel. Grabe, No, napakalapad ng kanyang wall. Parang kagaya ng mga kalsada natin ngayon. Talagang napakalapad talaga, Elder Mel, no? Kaya sabi niya daw, kahit po magkarera kayo doon at saka mag-U-turn kayo ng 3 nakabayo dyan sa kalisa nyo, hindi po kayo magbanggaan. So, ang luwag-luwag talaga, Elder Mel, ng wall nila. No? At yan po, kung inyo pong makita, yung achievement po ni Nebuchadnezzar, no? Hindi naman po talaga sa totoo lang, hindi po gawain ng Panginoon yung kanyang achievement.
Kasi po yung kanyang achievement po para po sa kanyang ding mga gods. Oo. No? So nakita niyo po yung sinabi namin ko kanina at saka nung nakaraan na yung templong binigay niya, pinatayo niya, temple of Molech po yun. Hindi po temple ng Panginoon yun. No? At yung gate po na ginawa niya, hindi rin po gate ng Panginoon yun. Oo. Gate po ni Star yun. No? At yung hanging garden po na ginawa ng King Nebuchadnezzar, hindi rin para sa Panginoon yun. Para po yon sa kanyang asawa, Elderomel, na naburing siya doon sa Babylonia. So, pinagawa niya ng hanging garden, no? Itong hanging garden ito, napakalawak na ito, Elderomel, at parang gubat ito, no? At ang masaklap dyan, Elderomel, kung mababasa niyo po dyan sa Book of Daniel, dito po, nung nakaraang topic natin, Elderomel, yung main reason po dyan, nung sinabi ni Daniel, wala ka pong puso pagdating po sa mga slave. Pagdating po sa mga ano nga ang imol, sa mga dukha, sa mga mahirap, wala po talagang puso si King Nebuchadnezzar sa kanila. Bakit? Tingnan niyo po ang hanging garden, Elderomel. Paano niya po malagay yung tubig doon sa taas papunta ng ilalim? Paano niya po mabibinyagan lahat po ng mga halaman doon mula sa taas papunta ng ilalim? Di ba? Grabe yung Sabihin, high-tech na. grabe yung ano ng mga tao, Elderomel, yung manpower diyan, Elderomel. Kaya nasabi ni Daniel, nakita po ni Daniel yun. Kaya sabi ni Daniel, mahal na hari, wala ka talagang puso pagdating sa mga sa mga dukha, sa mga slave mo. So nakita talaga ni Daniel kung paano niya talaga mag-construct, paano tingnan mo nga ni Elderomel, within 25 years nagawa niya yung lahat. Nagawa niya yung Temple of Molech, nagawa niya yung Stargate, nagawa niya yung napakakapal na mga pader, nagawa niya yung hanging garden, at saka nabinyagan niya pa hanggang simula sa taas. Tingnan mo naman, Elderomel, sino ba ang ng tubig papuntang ibabaw? Di ba? Yung grabing mga slave. Yun ang nakita ni Daniel at yun din ang nakita ng Panginoon. High-tech siya kung sa noon dahil sa manpower. Manpower. Oo. Walang tigil yung mga tao sa paggawa ng Elderomel. Walang pahinga. No? Yun palang ibig sabihin. Yun pala ibig sabihin. Napapakit ang tubig dahil sa mga tao na mahirap na ginagawa yung Mga slave mo. Mga slave. Yan ang kita tagalin Daniel yun. At ibig sabihin, wala silang mga makinarya na pakyat mo ng tubig, kundi tao talaga. Tao talaga, Elderomel. Ayan, maliwanag na mga kapatid. So, yung Elderomel, yung sabi ng mga Bible scholar, Oo. hindi po yung structure ng hanging garden ang nakakamangha. Yung nakakamangha doon, paano niya po madiligan. Mula sa itaas, papunta ng ilalim. Doon sila namangha, Elderomel. Paano nagawa ni King Nebuchadnezzar yun? Ay, dito sa Biblia, makikita yung sagot, Elderomel. Dahil po sa walang pusong ni King Nebuchadnezzar sa ng mga slave. Kasi tingnan mo naman, siyempre, pag pag-hanging garden yan, ibig sabihin talagang ang lahat ng mga tao doon ay talagang trabaho ng trabaho. 24/7 talaga yun. Walang pahinga yun. No, walang pahinga talaga yun. Oo. So makikita niyo po talaga yung River of Babylon, Elderomel, Oo. no? Yung source po ng tubig doon, hindi po sa dagat. Yung source po ng tubig doon sa River of Babylon, Elderomel, pamagitan po ng ulan. Magitan ng ulan. Pag wala pong ulan, Elderomel, wala pong tubig doon sa river. No, sa river. No? Kunti lang yung makikita mo doon na tubig. Kunti lang kasi po hindi po yung high tide and low tide ang nangyari doon. No? Yun po sa mga kabukiran po ng ibang pag umulan po, yung mga tubig sa mga bumababa doon sa River Euphrates. At yun po yung source na ng tubig para sa pagdilig ng mga halaman doon sa ngayong garden. Pero may time talaga ng malalim. O pag umuulan talaga, pag umuulan, no? So, yan po nung time na nung dito ni King Nebuchadnezzar, nakita rin po ni Daniel doon kasi po meron po sa libro din niya na talaga yung mga tao Elderomel, preso talaga Elderomel. Kumbaga, kasi po ganito kasi yung gagawin nila yung sa 2030 agenda nila kasi Elderomel eh. Kung saan ka lang barangay, doon ka lang. Huwag kang lalabas. Kung barangay Dinginan ka, dyan ka lang sa barangay Dinginan. Huwag kang lalabas. Provided na po kayo ng mga pagkain. So, ibig sabihin, yung gusto mong pumunta sa kagaya sa Kugon, ay hindi ka pwede makapunta doon. Siguro kung may trabaho ka doon, Elderomel, Pwede. pwede ka doon Pero magkakapunta. sabihin mo, pupunta lang ako. Hindi ako pwede pumasyal. Hindi ako pwede pumasyal doon.
No, Ay, para mahirap ito. Maraming ganon. magalit ito. ganon yung nangyayari, Elder Mel. At ganon yung ginawa ni King Parang Nebuchadnezzar. ganun na nangyari sa panahon ng Babylonia. Ganon yung nangyayari kay King Nebuchadnezzar. Ay, naku, talagang slave talaga ang mga Oo, yun nangyayari. talaga yung nangyari, Elder Mel. Kasi po, sabi ni King Nebuchadnezzar, provided na po kayong lahat. Oo. May garden na po sa kaysa, kung ibig sabihin, itong barangay nito, meron na pong garden. So, dito kayong pumunta ng ibang barangay, dyan na lang kayo kasi provided naman kayo ng mga pagkain. Ay, sabihin mo lang, Elder, na ay, may pupunta na akong pamilya ko doon. Ay, hindi pwede. Ay, hindi Diyan ka pwede. lang. Diyan ka lang. Eh, talagang slave kayo. Huwag Oo. kayo lumabas. Ito No, yun yung ginawa ni King Nebuchadnezzar Ay, at nako. Jeromel. No? Kaya, Brother Rex, Sir Jen, parang ganito para sa bandang huling may mga sinasabi ang ating mga propesya, mga propeta na may mga mangyayari talaga na hindi pa nangyayari. Yun pala. Yun, Ano? yung Babylon kasi Jeromel nangyari doon sa Babylon, sa miniature ng Babylon ngayon. Parang small scale yung Jeromel. Oo. Tapos mayroon parang mas malaking plano ang gagawin sila. Ay, nako. No? So, ibig sabihin itong mga nangyayari ngayon at ang mga gagawin nila. Copy. Copy pala doon sa Babylonia. Babylon niya. Ay, nako, mga kapatid. Ito po ang mangyayari sa atin. Okay, patuloy. So kung nakita mo dyan, Elder Ramel, no? Ilang taon siya nagiging baliw? 7 taon yan. 7 taon. Oo. So, Mahaba, no? meron kasi itong implication, Elder Ramel, sa Oo. prophecy. How many years po yung ating mundo? Oh, di ba? 6,000 years. 6,000 years. After 6,000 years, Elder Ramel, magiging 7,000 years. Plus 1,000 kasi sa doon ng Sa heaven. sa even. O 7,000 years. Oo, So, meron pala ganitong pattern, Elder Ramel. no? Na within 7 years pala yan, Elder Romel, no? Yung ating mundo pala is, ibig sabihin, Elder Romel, ano ba yun sa, ano, yung ating mundo, yung condition ng ating mundo ay condition na parang baliw. Oo, kagaya ni Nabucodonosor. Parang baliw talaga. Tingnan nyo, magagawa sila. O, ngayon nga, may lumabas naman na Ebola virus. Oo. May, Talagang mga hunter. baliw talaga, no? May baliw, Elder Romel, gagawa sila ng problema, Oo. sila daw magre-react, Oo. tapos sila magsusolusyon. Hindi baliw nga. Tingnan mo, gagawa sila ng kabulas-kuban. Tapos sabihin, okay na. O, gagawa naman sila ng ayos. Mm. Diba? Tapos, Parang gumagawa sila ng masama, tapos ang masama sila din magsusolusyon. gagawa sila ng gira, Oo. gagawa sila ng mga armas, gagawa sila ng mga illegal, para may problema. Pag may problema, may solusyon. Oh, di ba? Mga baliw nga talaga, Elder Ano Romel. talaga? Kagaya nga sila ni King Nebuchadnezzar nga baliw talaga yung Kaya ating mundo ibig ngayon. sabihin ito nangyayari pala kay Nabucodonosor. Parang ganun din ang nangyayari ngayon. Parang mga baliw din sila ngayon. Mga baliw sila ngayon, Elder Romel. Di ba nakumpisa na? Oo, mga baliw talaga. Umpisa na yung kanilang mga kabaliwan. Oo. No? Sabi nila doon, meron silang pinilabas na amendment, Elder Romel, o rules, na bawal na yung mga krodo at saka gasolin na mga sasakyan. Oo. Pero may tumutol. May tumutol. May tumutol. Kaya hindi natuloy yung electric vehicle. Oo. Ngayon, anong nangyari? Gumira. Oo, bumira sa Iran. Gumira sa Iran. So, wala nang magawa, Elder Romel. Bumalik naman yung electric vehicle. Pero siyempre, ang mahal ng gasolina. Bumalik naman. So, ibig sabihin, Elder Romel, gumawa sila ng isang problema para yung kanilang Yung pinipropose dating problema nila para may solusyon. para may solusyon. Oh, grabe talaga. So, Baliw talaga. baliw nga talaga, Elder Romel. Kung kanyo pong titignan, malaki na po yung ginastos ng manufacturer ng inang electric vehicle na yan. So, malulugi talaga sila, Elder Romel. Oo. Malulugi yung Amerika kasi po sila po yung nag-ano din. Kita nyo yung mga Tesla. No? Electric vehicle po yun. So, para po ma-sold out, gagawa sila ng problema, Elder Romel. Kasi ang tao, nung panahon na ginira talaga ang Iran, ay talagang mahal na mahal ang gasolina. Ay ginawa na iba, bumili ng sasakyan. Ang electric vehicle. Oo, ang electric vehicle. At Kasi akala nila, wala nang, hindi na magbababa ang gasolina. Nako, may sana naman ng mga tao. So, yun. No, yung baliw talaga. mga kabaliwan nila, Elder Romel, yung naapektuhan ng mga tao. No? So, ito nga, Elder Romel, no? Within the 7 years na kanyang pagkabaliw ni King Nebuchadnezzar, Elder Romel, no? Na may umupo pong temporaring king dyan, Ayan. no? At ang mababasa po dyan sa last page, last chapter na po ng 2 Kings, no? Last chapter din po ng Jeremiah. At yung king na yan po si King Abel Merodash, no? Si Amel Marduk po yan sa history. Apo ba yun o anak? Anak niya po dyan, Elder Romel. Oo. Anak niya po dyan talaga. Anak niya po dyan talaga, no? So, ibig sabihin yun, ang pumalit nung siya ay Nagkabaliw. kabaliw. Pagkatapos yung Elder Romel, no?
nung after 7 years na bumalik na yung kanyang memorya ni King Oo. Nebuchadnezzar, Hindi na siya baliw. di na siya baliw. Oo. So yung si Emil Marduk na yon o kaya si Abel Merodas, Ibel Merodas. dinakip niya po yung Jeromel kasi po parang tyranny po kung parang pag-trader po sa Babylonia yung ginawa niya, Oo. no? So pinasok po niya doon sa Bilibid kung saan doon niya po nakita si King Jehoiachin. Yun po ang king ng Israel na binihag doon kasama ni na Eldermil, ni na Daniel yata. Daniel, oo. Ni na Daniel, ni Ezekiel siguro. Kasi po si King Jehoiakim po yung king nung na captive po sa Babylon yung yung si na Daniel, no? Sa pangalawa po yung nung nagiging yung namatay na po si King Jehoiakim, yung nagpalit si King Jehoiachin na po, no? So doon po sa Bilibid nagkakilala si Abel Merodas at ito pong si King Jehoiachin. At nung namatay na nga Eldermel, si King Nebuchadnezzar, no? Yung problema naman, lumabas si Abel Merodas at pinalabas niya rin po niya si King Jehoiachin. Instead, mga kaibigan, yung mga tao dyan sa Babylonia, instead na convince na sana sila na yung God of Israel, totoong God ng sanlibutan, kasi po sa witness nila kay King Nebuchadnezzar. Ang problema naman, yung hari naman ng Israel. Sumama naman doon kay Abel Merodas sa pagkain ng Babylonia. Ayan ang problema dyan. Yes, problema dyan. Okay na sana yung ng Panginoon, way ng Panginoon, para yung Babylonia ma-convince. Oo. Para alpas doon ng mga tao, makumbis at magkapagsisi. No, para masabi nila na totoo talaga yung God ng Oo. Israel. Ang problema, yung king naman ng Israel, sumama doon sa king ng Babylonia na isang worse na king ng Babylonia at sumama po sa pagkain. Ano ngayon ang masasabi ng mga tao doon? Hey, tingnan nyo. Yan ba ang tinatawag nyong totoo? Totoo ba ang Diyos ng Israel? Tingnan nyo nga yung kanilang king. Sumama na nga eh. Saan pumunta? Ano pa yung kinakain niya? Di ba? Leader. Nako. Parang may implication na. Oo, yun nga, Elder Romel. May implication yan, mga kapatid. Oo. Tingnan nyo, Elder Romel, sa ating ngayong sitwasyon ngayon. Yan na. Kita mo yan. Sabi nila, Adventista, yung Seventh-day Adventist, yung totoong rin sikta ng Christianity. Tingnan nyo nga yung ginagawa ng mga leader nila. Sumasama na nga eh. Tingnan nyo. Naniniwala na eh. Yung iba. Di ba, yung kanina lang, nung sinabi Elder Romel, na, ay hala, may mga membro din pala sa ibang organisasyon, yung mga Seventh-day Adventist. Di ba? Di ba? Ang problema kasi, kumbaga, yung mga iba natin mga kasamahan ay sumasama doon sa ibang kasamahan. Yan ang mahirap. Ibang organisasyon. Na hindi naman hindi naman yung organisasyon ng Panginoon. Oo. At least sumasama Ay doon. kasi sinasabi nila Elder na para po naman tayo makalapit sa ibang tao, mga ganun na race. Bakit mag-mensahe ba hindi ka makalapit sa tao? Bakit ka sasama sa kanilang mga organisasyon? Ay, sabi nga ng Panginoon, huwag kang sasama sa kanilang mga grupo-grupo. Sinabi ng Panginoon yan. No? Nagagrupo-grupo sila sa Episo yata yan. Na huwag kang sasama sa kanila. So kaya ito pala, mga kapatid, implication ito, mga nangyayari sa panahon ng hari na si Nabucodonosor at sa atin ngayon. Sa atin pong meron pong mga ano ba to, position inside the Oo, Church. Baka mamaya, matataas pa sa atin. Makasasama sa kanila. Yung Elder Romel na ngayon, yung bago pa lang sila. Hindi ito mangyari. Yung bago pa lang po sila doon sa ating church, Oo. no? Ay talaga nagpursige talaga sila na hindi kami pwedeng sumama diyan kasi Oo. po Friday evening, ano na po, Sabado na po sa amin. Kaya po hindi na po kami pupunta diyan sa mga ganyan na mga event ng school. Oo. Kasi po teacher po siya. Ang problema naman ni Elder Romel, yung iba namang kasamahan niya na Seventh-day Adventist, Mama, na doon. nakita. Kahit nagbibidyoke.
Friday evening. Ikaw, sabi mo hindi pwede. Bakit yung kasamaan mo? Yun ito? yung sinabi ng mga Ay, subordinate nako. niya. Nakita niyo yung implication ni King Jiho Yatchen sa atin Oo. yan, sa pangyayari na Babylonia. Meron pong nagtatayo sa prinsipyo na talagang hindi siya pwedeng sumama dyan. Kagaya din kay Daniel Oo. at sa Elazarias at No, tumayo talaga sila. Tumayo talaga Tingnan sila. mo, Mayroong ibang talaga na hindi tumatayo. Masama pa. masama. At Ganun din sa ngayon. Ano? kung nakita mo yung Jeromel, nakakalungkot lang, malaki pa po, meron pa po siyang dun sa church, Oo, meron ibig siyang sabihin, posisyon, parang may posisyon siya. mataas pa yung kanyang posisyon Oo. sa school nila, tapos yung maliit, nag-umano talaga, umalma talaga na hindi siya pwede sumama, pero yung taong yun na matagal na sa ating face, Elder Romel, sumama pa rin. At yun po ang nagbigay ng kahinaan sa mga tao, Oo. Elder Romel. Ayan, ay kasi sana maniniwala na yung mga tao. Oo, Kasi may tumayo. Oo, may tumayo. Totoo talaga ito. Oo. Kanila. Tinatayuan nila kahit anong mangyari sa Ay, nung nakita na, Meron pa pala. Meron. sumama naman pa sa posisyon mo. Ikaw hindi. O, diba? Ikaw nga, membro na, tapos ito, may posisyon sa church niya, tumama nga. Ikaw hindi. Hindi, nagbibidyo pa O, kasama diba, namin. Hindi, pang-insulto yan. Kita mo. Pang-insulto ang Panginoon natin. Hindi lang ang membro, kundi ang Panginoon talaga yung insulto dito. At yan po, Ingat po tayo mga at yan po yung nangyari kay King Jiho Yatchen at saka kay King Abel Merodas, Oo. no? Sabi ni Daniel, wag po kaming kakain. Hindi po kami kakain yan. Siya kumain. Pero yung King kumain. Ayan. Ay kasi kung tingnan natin bakit na hindi sumasama kumain si Daniel. Kasi yung mga pagkain nila Dedicated to the gods. Dedicated talaga sa God nila. Kaya wag ka po sumama dyan. Kagaya ng mga pista-pista na to. Mga kapatid, wag po kayo kain doon mga kapatid. Kasi ano yan, kumbaga, handog nila yan sa kanilang pista. O sa kanilang mga patron-patron na yan. So kung kumain ka sumama dyan sa kanila, patay ka dyan. Magagalit ang Panginoon sa iyo. Yung Elder Mel, yung masakit, i-convince na sana yung mga tao. Kaso, Oo. sa maling galaw lang natin, Elder Mel, Oo. lahat na po ng mga membro, talaga, Ano na, kumbaga, damay-damay na. damay na. Damay Damay na. talaga. So, sana, naniniwala pa sila na itong totoo sa atin kasi tinitindigan natin. Kaso na may iba talaga na hindi tumitindig. Kaya mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Sana po, wag naman natin ipahiya ang Panginoon. No? Ang Panginoon talaga pinapahiya dyan. No, Elder Mel. Oo, Panginoon talaga. Kasi, di ba, sabi ng Panginoon, kung ginalaw kayo ako, unang ginalaw nila. O, di ba? Kung pinahiya tayo, ang Panginoon talaga ang pinapahiya natin, hindi ang membro. Kasama lang tayo dyan, pero ang unang-una talaga na pinapahiya natin, ang Panginoon talaga. Kanino si Elder Mel mapapahiya? Hindi lang po sa tao. Oo, Mapapahiya po siya kay Lucifer. tama. Sabi ni Lucifer, tingnan mo, mataas pa ng rangko yan, tingnan mo, akin yan. Yan ba yung taong pinagbuwisan mo ng buhay? Oo. Namatay ka sa krus dahil sa kanila? Tingnan mo kung may binibigyan nila ng value yung ginawa mo. Oo. Kaya sa ating mga estudyante, mga Seventh Adventist, mga anak nyo, huwag nyo nang papasukin sa araw ng Sabado. Mga bata natin, kahit magbaba lang ang grades natin, bahala dyan. Yung may, Importante hindi bumaba ang grades natin sa Panginoon. yung may mga position talaga, Elder Mel, inside sa kanilang mga schools, no? Oo. Ng Seventh-day Adventist, no? Kung ano po talaga yung stand natin, stand talaga tayo sa Oo, katotohanan. talaga tayo. Huwag po tayo musama sa kanila, Friday evening, Sabado na po yan sa atin. Kahit sabihin nila Friday, alam naman natin mga kapatid, yung sa Biblia ay pag ng araw, Yung sunset. pagbaba ng araw ay sunset, yun ay kagaya ngayon, unang araw na ito, Sunday na po ito. Sunday na po ito. Pero sa moderno natin tinatawag dito ngayon ay gabi ng Sabado. Hindi, kagabi po ang Sabado. Ito po ay gabi ng Linggo ito. Kaya sa mga debate, kagaya ng Acts chapter 7 verse 20, nasabi din, unang araw, nagtipon-tipon tayo Pablo. Ay siyempre, unang araw na yung tawag. Pero sa ating tawag yun ay Sabado ng gabi yun. Pero talagang araw ng Linggo na yun. Mga kapatid, unang araw yun. Kaya sa ating mga kapatid, na sana po ay
kahit sa pag-observe ng araw, kailangan po malalaman natin na pag ano ng araw, pagbaba ng araw sa hapon, nung, ano ba sa Tagalog, Brother Rex, yung pagbaba ng araw sa hapon, ano ba yun? Pag sunset, pag English. Ha? Lubog. Paglubog. O yan, maraming salamat. Paglubog ng araw yan, hindi na po magtawag na Sabado ito. Ito po ay Linggo na po. Kasi una ang gabi sa araw, mga kapatid. Okay. So, kaya ito, gabi ng Linggo ito. Bukas, sabihin natin maggabi na naman, hindi na po yan Linggo, kundi Lunes ng gabi yun. Okay, mga kapatid? Maliwanag? Okay, no, ano tayo, Drummer? Continue tayo. Okay, dito po, patuloy po tayo sa verse 34 na tayo, Sir Jen at Brother Rex. At ay Brother Chayjan, nandiyan ba? At saka si Brother... Sino pa dyan? Baka may gustong magsalita dyan. Gusto nyo dagdagan kasi wala po ito, karugtong na po ito sa chapter 4 ng Daniel. Medyo Iksi. mabilis, maikli lang to. Maiksi lang po ito. Ang ating... So kung sinong gustong magsalita dyan, pwede po magsalita dyan. Brother Rex, ano bang madadagdag mo dito sa mula 29 hanggang 33? Ano bang masasabi mo sa nangyari sa hari? Itong mga hari kasi, binasa natin ng Biblia. Maraming hari na nagkakasyon. Kasi nga, ito lang ginagawa, sinusunod nila kung anong tradisyon ng kung sila tradisyon ng mundo. Ang Panginoon ay nagalit, kaya na ang kaya ang pinahinilon na magtagal sa tradisyon. Sa mundo, tuwang. Malilimutan ko sila yung at ang Panginoon ay ang mundo na yung tradisyon. Kami dyan, pagkata natin sa hari, tawang hari, people, yan maraming pagkaitan na hindi ito tradisyon. Yun rin, nangyayari yun. Ngayon, para sa atin, posisyon. Kasi maganda ito dyan eh. Posisyon. Negosyo. Kaya wala tayong paghamad na hire hindi ko yan masagot kasi sa isip ko. Posisyon na ako sa Panginoon. Pwede mag-serve tayo. Dala ng sir? Hindi talaga. Komplikado talaga. Serve sa Panginoon at may isa posisyon sa nakikita natin. Dalawang master mo pag nag-serve ka sa mundo. Nakikita natin mga brother na kung birthday mo, ang groups, hindi ka makapalit, gamit yung problema. Ito yung tumanayan, pinagulaan mo eh. Kasi kanya ka na lang. Okay. Salamat, Brother Rex. Brother Richard. Si Brother Richard, nandiyan na ba? Brother Richard, lagi ako. Brother Richard, Nandiyan siya. Brother Richard, magandang gabi po. Kapatid. Brother Richard. Brother Richard. Brother George. Hari ko, may mati. May experience. Patuloy, kapatid. Patuloy tayo.
Diba? Kasi, at saka konti lang kasi matapos. Gusto. Kaya, tanong ko yung tungkulin ka sa pangalawa, pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Maglingkod ka sa Panginoon tapos may lilingkuran ka ng iba. Pwede. Wala. Bakit? Ay, may ano po, sa nila, buti. So, kung binigyan ng posisyon ng slot agent, Eh, iba naman yung sa panahon niyo, hindi naman sila nagpa-elect. yun. Sila talaga i-appoint. Kagaya natin, Brother Rex, no, kagaya nito, halimbawa, mayor, nag-appoint kayo na magiging secretary, pwede yun. Kasi appointed ka. Pero kung sa, halimbawa, magtakbo ka ng politika, kagaya ng magiging mayor ka, magiging konsyal, hindi pwede sa atin yun kasi election mo. Hindi, Daniel, appointed yun, hindi po election yun. Oo. Pwede yun kasi appointed. O, halimbawa, presidente. Halimbawa, si Brother Rex, presidente ng Pilipinas. In-appointed si Brother George na magiging DILG secretary. Pwede yun. Kasi appointed lang. Hindi elected. Pwede yun. Pero kung magpatakbo ka na magpapili ka, hindi pwede sa atin yun. Election. Money matters na kasi yan. Ha? Involved na kasi yung pera din. Oo, involved na kasi pera dyan kasi Alam naman natin. talaga Alam naman natin yung estado ng politika natin sa ating Oo. ngayon. Hindi ka naman mananalo pag wala kang Pera. Oh, iba talagang takbo ngayon. So, kaya, ang appointed pwede, pero magpa-elect, hindi pwede yun. Dapat nakabase tayo sa Biblia. Yung ginamit nila si Jose na parang Governor. ginagawa nila kay gobyerno. Appointed yun, hindi po nagpa-elect yun. Si Daniel nga, o governor nga si Daniel dito eh. Oo, Kaso, gobyerno din si Daniel. Ay sabihin nila, noon, hindi pa man election ng uso. Ay, oo, monarchy. monarchy, oo nga, pero ang pag-appoint, pwede yun. Kung i-appoint ka. Okay, mga kapatid? Si, Brother Rex ko lang. Okay pa, si Brother Child? Okay, so continue tayo, kapatid, Elder. No, so dito na no, sa 34 to 37 na Elder Mel. Okay, magbasay ko dito, mga kapatid. Sundan niyo po ako, mga kapatid. Sa verse 34 tayo. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin at aking pinuri ang kataas-taasan. Sabi sabihin talaga Elder Mel, si Nebuchadnezzar talaga nang sulat ito. Oo, siya Siya talaga no? nang sulat Elder Mel. Oo. Okay. At aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. At ang kaniyang kaharian ay sa salit-saling lahi. At ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala. At kaniyang ginagawa ang ayon sa kaniyang kalooban sa hukbo ng langit. At sa mga mananahan sa lupa at walang makahadlang sa kaniyang kamay o makapasasabi sa kaniya anong ginagawa. 36. Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan.
at hinahanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao. At ako'y natatag sa aking kaharian at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. O mas lalo lumakas. Ngayon, ako yung si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan. At ang kaniyang mga daan ay kahatulan at yaong nagsisilakan sa kapalaluan ay kaniyang mapababa. So itong itong 37 na drama ginamit din ng Ginoong Isus Oo. Kung sino po ang nagmamataas ay pinababa ng Panginoon. Oo. So, Ito nangyari. yung quote po dyan na ni Nebuchadnezzar na kinuha doon ni Ginoong Isus para doon sa New Testament, no? Oo. So, kung makikita niyo po dyan, Elder Ramel, no, sige, ibigay muna natin sa, sa blind ministry. Okay. Ibalik natin ito sa blind ministry. Ano pong masasabi niyo dito? Mula sa 34 hanggang 37? Mga kapatid? Brother Judge, nandiyan ba? Si Brother Richard kaya. Ano mo na pa rin siya yung Brother Richard? Brother George, anong nasasabi mo dito, Brother George? 34 hanggang 37. Dami ka nila. Mayroon tayong ano na kahit ano bibigay sa service. May tayo na YouTube. Sa pamilya ko magkilala sa yung hindi ng pamilya lahat. Dahil mayroon talaga speaker ko yan. Sir, maraming salamat, sir. No? Si Brother Richard, nandiyan na. Nag-update siya. Ano ngayon si Brother Richard? Ilang ano na? Kanina pa namin inaano si Kuya Richard. Dito na pala. Okay, so, Brother Richard, ano ba masasabi mo dito mula sa 29 hanggang 37? Ano masasabi mo? Chapter 4. Maganda pa, Hanggang 29 hanggang 37. Kumbaga, nasa tayo, nasa ito eh. Chapter 10 no? Chapter 4 tayo. Okay na. So, dito na ito makikita sa apat. Ang photo na pa, student.
Nandiyan. Nandito sa kuya, Okay. pitig ka lang siguro. Oh. Ikaw na, Brother Richard, ah. Brother Rex. Sige kuya. Para first pinag kayo mo kasi no? Di ba? 34 to 37. Hello? But this part of mo lang siya. Okay, let's take it. Hello? Eto, pupunta mo na ako. So, wala sila? Oo, mahirap ang signal ni Kuya, ni Battery Charge. So, sino pa gusto may magsalita? Kaya ako na lang Kuya ng Oo. Kuya ano. Dito, sa 27, no? Sinabihan sa meeting sinabihan siya ng ni Daniel na i-translate, no? Ang din mo ang sinasabi. Tapos, tumigil ka na. Tigilan mo na yung ano, gagawa ng kapilan. Yun ang sabi sa kanya na ni Daniel. Sabi niya, mapait ka. Kaya ito lang natin ang sihir. Kapag ituloy mo, ituloy mo lang yan. Tinuloy mo ang nagdurang gawain. Kasi sinabi ko doon, pero ang sarili ko sa tao, na tao, pag ginusto niyang gawin ang isang bagay, gawin niya talaga. Bakit sa kanyang sarili? Kasi hindi na sa kanya. At ang siya, pag ginusto niya kunin ang isang bansa, kukunin niya talaga yun. Kasi malaki siya, may power siya, may soldier siya, may weapon siya, may mga baril siya, o anong ginagamit niya mo dati, kahit tip ang kanyang mga gamit. So, nakita ng Panginoon na mayabang siya, so, kasi ito na tao na ito na hari na ito, binigyan ko ito ng ng chance na maging pag-hari, pero mas parang gusto niya siya kilalanin ako tatay yung Panginoon at hindi ginagawa. So, yun, binigyan ng Panginoon ng ng Diyos. So, talaga ng Panginoon. It and what the result is halimbawa, kanya, pinupusin niya yung kaya, wala matutut. May pinagkita sa kanya, kanyang ginawa, yung ginawa siya ng Panginoon na kayo. Ika pala yung itatakot ka. Kasi parang hayop sa nagtratara sa mga ano. Tapos, tama ka sa mga hayop. Yun ang mga hayop, di ba? Ang mga tao with, siyat po yung hayop siyat po yung hayop. Parang yung ang nangyari kay Nabucodonosor, tinapon siya palayo na bihasnan ng mga sibilisasyon. Yun ang isang mahirap na pamumuhay na walang nagmamahal na yung katukuhan doon sa iyo kriya sa iyo kayusin. Walang bubungot sa iyo. No? Walang nag-intindi sa iyo. Walang nagmamahal sa iyo. So yun, ang karanasan nito po. Siyempre, may kilala niya sa bandang huli ang Panginoon pala ay Kunyari. Yun lang ang mga kinadadagdag sa mga kuya. Okay, salamat, Si Brother Richard, baka na bumalik na? Brother Richard? Okay, so once again, good evening, okay nang ang pasok yan. Oh, sige, pagandang pasok mo. Okay, praise the Lord. No, praise the Lord. So,
Tips pa yung area dito sa chapter first at 22 sinisipong ang system. Niniwala. Ay, hari na tayo ng Mr. Na-experience ko yung film na ako doon siya. Yung lahat yung mga kumilik. Na mas masabi sila ni Junior John. Ilagay na ito ang pinigili. Ngayon, mas itong ikikip na yung isang plug ni Junior siya. Kaya naniniwala ka sa sila yan. Kanila kanya, ito na ako hindi. Hindi natin gawa sa niya. Nagawa sa niya yung pagkakayang yung parihan ng tulong niya na yun. May araw na. Gusto siya. Diyan ako nakikipagsilip ko dahil ng tinatawag mo sa authority sa ganong sa service. Hindi na pag-nag-choosing, ang sinasabi mo sila ko ay mas hindi mo po na nakikita niya. Wala, sa sinapuli, siya ay siya kasi biglang siya nakikita na talaga ang wala ay sila kasi yung yan, may ang sabon siya. Good. Three seconds lang, skip na. Total share. That's the important thing sila yun, no? Gusto na sila ngayon, yung kapag sila, yung mo talaga sa paano siya gusto nila. Kaya, ito sa mga susunod ko ngayon. Yung mas gusto niya. So, let's select Okay, maraming salamat Brother Rex, Brother George, Brother Richard, no? Sister Jen. Okay, so, Sister Jen, meron pa? Meron pang dagdag? Brother George. Buhay pa ito, kulay mo na naman. Matay ito. Naputol. Ayun, no? So, sorry lang po, no, sa ating mga viewers, no, kasi po naputol po yung connection ng Blind Ministry, no? So, dito po, no, atin pong i-continue. Dito po kasi po mga kaibigan, no, kung hindi mo pong makikita,
Si King Nebuchadnezzar po, isa pong kilalang hari sa buong mundo. So, kinatatakutan po ng mga hari ito, ng mga kahit ano pong nation o kingdom, mga si King Nebuchadnezzar. At yun po, yung kaibigan, makita nyo po, ito po ay isang message po ito sa mga kingdom po sa paligid ni Haring Nebuchadnezzar, no? Kasi po, based po on the history po, no, marami pong mga tao talaga nagtataka Elder Romel kung bakit, ano talaga yung nangyari kay King Nebuchadnezzar, no? Kahit po yung historian Elder Romel na si Berassos, no, na nagsabi na meron talagang kakaibang nangyari kay King Nebuchadnezzar. So, ibig sabihin po, ito pong nangyari kay King Nebuchadnezzar is a message po ito, no, sa mga kingdom of Persia, Media, kingdom of Greece, and kingdom of Rome, no? Ito po ay isang message sa kanila na yung Panginoon po kahit anong makapangyarihan ng isang hari, kaya niyang gawing servant, Ayan. no? Kaya po nung nagapi po itong Babylonia, meron po pong isang hari nung kumikilala sa Diyos. Yun po si King Cyrus, no? Sinabi niya talaga Elder Romel na inutosan siya kuno ng Panginoon, no, ng Diyos ng heaven, no, na siya talaga ang mag-build ng temple doon sa Jerusalem. So naniwala naman si King Cyrus, no? At it must be na alam ni King Cyrus anong nangyari kay King Nebuchadnezzar, no? At doon niya recognize na yung God of Israel was true God talaga, no? Totoo talagang God ng sanlibutan yung God of Israel, no? Kaya po na-convince din si King Cyrus na siya talaga ay sinugo din ng Panginoon para i-build yung temple doon sa Jerusalem. At hindi lang po to message sa kanila po, Elder Romel. Hanggang ngayon, message po sa atin ngayon, sa mga hari, sa mga prime minister, sa mga president na gumigira sa buong mundo, Elder Romel. Message po to sa kanila. Na kahit po anong powerful nyo, kahit gaano kayo kagamhanan, kahit gaano pa yung mga missile na inyong ininvento para lang po sa for mass destruction, talaga kayo sa no? Panginoon. Talagang darating ang araw, Elder Romel, luluhod talaga sila sa Panginoon. No? Kaya kung ako sa kanila ngayon, Ano, itigil na? itigilan nila yan. At saka, itigil sila sa Panginoon. Oo. Kaya Kaya kinibig ko sa Elder Romel. Ito, Elder, na hindi ibig sabihin na kung hari kayo parang wala ka ng choice na magbabago. May choice talaga. May choice lang kayo mga Kaya bago. hindi napupuno. Kaya tingnan mo naman. O, di ba, kahit na naniwala siya, pero may nangyayari pa din na parang ang mga tradisyon niya ay parang sinusunod niya talaga ang tradisyon. Kaya tingnan mo nangyayari sa kanya. O, anong banda ko din, nagbago na talaga siya. Siguro iniwan niya siguro yung mga, I yung think, mga mulik-mulik na yun. so, yan, Elder Romel, 7 years kasi yan eh, no? So, ibig sabihin, 579 BC minus 7 years, 572 BC, no? So, kasi yung si King Nebuchadnezzar namatay po kasi parang mga 569 yata. Ilang taon lang. So, I think nung inano ko po to na 12 years po yung Rain niya. simula po nung bumalik na yung kanyang alaala, no, papunta po ng kanyang kamatayan is 12 years po. So, may meron pang mga 12 years ang Elder Romel na talagang kumilala talaga sa Elder Romel sa Panginoon. Wow. No? Kaya nakasulat yun. Kaya nakasulat sa Elder Romel. Sa misa Kasi nakasulat ng Book of Daniel na ditong chapter 4 na to, no? So, ito po, sa loob po ng 12 years na yan, no, meron po talagang naka-unplug Elder Romel na parang meron talagang nangyari kay King Nebuchadnezzar na kakaiba. Kaya natin ito si Nabucodonosor pagdating sa araw kapatid. Tingnan natin kung ano bang sabi ng propetesa natin, no? Sa Prophets and Kings, no? Ayan po, may Tagalog po tayo dyan, Elder Romel. Sige, basahin natin. Ang dating mayabang na hari ay naging maamong anak ng Diyos. Yun, ibig sabihin, Elder Romel, pag anak ka ng Diyos, ibig sabihin, Elder Romel, sigurado ka na. Oo. Di ba? Ang malupit na pinuno ay naging matalino at mahabaging hari. Siyang lumaban at namusong sa Diyos ng langit. Ngayon ay kumikilala sa kapangyarihan ng makapangyarihan sa lahat at sa taimtim na hinangad na pasulugin ang
pagkatakot ay kay Yuba at ang kaligayahan ng kanyang nasasakupan. Ayun, Elder Mel, no? Ayun. Dyan lang, no? Hanggang dyan lang. So, kung makita niyo, Elder Mel, no? Isinod talaga ni kini Ellen White na si King Nebuchadnezzar talaga ay nagiging anak ng Diyos. Wow, grabe, ano? Klaro. So, ibig sabihin, Elder Mel, no? So, ipinakita niya talaga na talagang sumunod siya talaga, Elder Mel, sa Panginoon, no? Ibig sabihin, yung mga tradisyon, iniwan niya yun. Iniwan niya yun, Elder Mel, no? Wow. So, Sana ganun din ang makikita ng mga hari ngayon, no? Mga presidente, kagaya dahil mga, ano ba daw, mga sa WHO, sa mga kahit anong UN. kahit anong kabaliwan nila, Elder Mel, sa Oo. paggawa ng mga kabaliwang mga pandemic na yan, May sila. may choice, may chance pa rin kayo Oo. magbago. Sino Kaya, kaya yung baliw na yun sa akin? Sa WHO? yung si Tedros yata Oo, yun. si Tedros, ha? Tedros, no? Ay, yung kabaliwan mo, Tedros, may time ka pa mag-masisi. Nakita mo nga yung Elder Mel, parang stress siya. Hindi Oo, kagaya nung una, parang awalas pa yung mukha niya. Ngayon nakita ko yung mukha niya, parang stress siya. Ano ba, pigang-piga na ba kayo? Piga-piga na talaga yan. Pinipiga na sila ng kanilang mga leader siguro. Tatawin na yung mga ano. Kagaya ni Juan, di ba? Stress na masyadong stress na siya nabuburuso yung kumakain na ng gamot. Parang gano'n ang nangyayari sa kanila ngayon, ano? So, yun talaga mga kaibigan, no? So, ito po ay mensahe po ito kahit na ano ka pang klaseng hari, kahit Oo. makapangyarihan ka pang tao sa buong mundo, kaya ka pong gawing alipin ng Panginoon. Ayan. Kaya Kung gusto niya pong maging baliw ka, talagang mababaliw ka talaga, Mm. Romel. No, totally magiging baliw ka talaga kung gusto na ng Panginoon. Kaso, pinapakita lang ng Panginoon na meron pa talaga kayong pagkakataon. May pagkakataon po kayo. ibig sabihin nito, Elder, na si Haring Nabucodonosor, talagang may nakikita ang Panginoon sa puso niya. Na kahit na gano'n ang mga ginagawa dati, parang may nasa loob niya, may natitira pa rin Panginoon. May nabasa nga ako, Elder Mel, sa Book of Deuteronomy Nicholas ba yun, no? Kasama rin po yun sa Catholic Bible kasi nilagay nila yun. Sa Book of Judith, no, isinaysay po kasi doon kung ano talaga yung nation na Israel. Nagalit si King Nebuchadnezzar. Bakit? Kasi po, sabi doon sa Book of Judith, no, yung mga Israelites na yon ay nakuha po nila yung Kanaan na wala pong ginawa. Panginoon po talaga yung gumawa sa kanila para makuha yung yung Kanaan. So sabi ni King Nebuchadnezzar, sinong Panginoon yan? Tingnan natin kung kaya niya akong gapiin. Yun yung dahilan. Kaya po, sinalakay niya po yung Jerusalem. Kasi po, gusto niya po kasing patunayan na wala pong Panginoon Na na kayang kayang magbangga sa kanya. Oo, kayang magbangga sa kanya. Yun yung Jeromel, no? So, mayroong bumangga sa kanyang Panginoon. Ayan. Kaya po nagiging baliw siya ng 7 years. Kaya kung sinong bumangga sa Panginoon, magiging baliw Nagiging talaga. baliw. Ay, kawawa. At kung hindi pa po kayo magbago, Oo. ay talagang totally born po kayo. Kaya na sa ating mga kapatid, huwag po tayong huwag natin banggain ang Panginoon. Talagang mapakumbaba po tayo sa Kanya. Kasi magiging baliw ang taong mga bangga sa Panginoon. Kung nakita niyo po yung story dyan, no? Nung nagapi po ng Persia, yung Babylonia, Jeromel, so may kilala pong hari, si King Cyrus po yun, no? Nung namatay po si King Cyrus, may umupong ulit na hari. No, yung ginawa niya, pinatay niya po yung kanyang kapatid na si Smerdes at saka para po makuha niya po yung trono niya na bilang king, yan po si King Cambyses. At si King Cambyses po ang nagpatigil ng construction ng Temple of Jerusalem. Binangga niya po yung Panginoon. At anong nangyari kay King Cambyses? Nagiging baliw din. At ang sinapit ni Jabal ay namatay pa ito. Parang nagpakamatay at ito si Cambyses dahil sa kanyang kabaliwan. No? So yung pumalit ko ni Durmel, no? Si Paul Smerdes, yung pong services ng Isra. At saka si King Cyrus hanggang sa pagpatuloy ng Durmel, no? Hindi na nga nila kinilala yung Panginoon. Kasi po, meron pong mga king na ngayon Eldromel, no, sa kanilang time ni King Darius the Great, no, na talaga talaga ng title Eldromel na God King na talaga sila. Okay, so ibig sabihin, ito mga kapatid, ay lesson na po ito. Kaya sinulat po itong Daniel para po ay mayroon tayong salamin na makikita na
kung ito ang gagawin mo sa harapan ng Panginoon, talagang ito din ang mangyayari sa iyo. So kaya sa ating mga namumuno sa bawat bansa, no? Kahit presidente pa kayo, magpakumbaba po kayo sa harapan ng Panginoon. Mas mabuti sundin nyo na lang ang Panginoon, huwag yung sarili nyo. At huwag nyo sundin yung yung pumipilit sa inyo na kailangan gawin nyo ito, gawin nyo yan. Oh? Ang problema kasi, Elder, may pinipilit silang ini-endorse yung Uniform Day of Rest. Ayan, Na hindi naman yan totoo yung rest na yan, no? kaya tinawag niya, anong tawag yung Sabbath yun, gaya, anong tawag yan pag ginaya-gaya mo, Idol Sabbath. Idol Sabbath. Ayan, no? Idol Sabbath. Yan pong tinatawag ni Ellen White na Idol Sabbath. Kasi may Sabbath na totoo, gumawa pa ng isa. So, Idol Sabbath talaga yun. So, image talaga. Oo, image. Yun Sa, ang image. at Sa Revelation 13, yung tinawag na image. meron ng original, ginawan pa ng piki. Oo. Ano, kumbaga, mayroon talaga, gumawa ka pa yun talaga, image. Imahe lang, hindi ko Edit ko, image lang. Oo. No, so, sa ating po blind ministry, no, sa inyo dyan, Stay dyan, meron pa, last na tayo. meron pa kayong sabihin? Bago tayo manalangin. Wala na siguro. Okay, so kung wala na, sa ating mga kapatid, no, sa ating mga tagapanood sa gabi ito, ay manalangin po tayo mga kapatid, ibigay natin ang time sa kay Indeoy sa closing prayer. Okay, ma-pray po tayo. O Diyos, naming labing makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa itong lesson ito, Panginoon, na kami po talaga ay wala pong magagawa pag inyo pong ginusto talaga, Panginoon. No? Kaya po ito, Panginoon, isang malaking lesson po sa amin, lalo na po sa may mga makapangyarihang tao, Panginoon. Sana po ay ito kanilang maunawaan ng Panginoon ang mensahe na nangyari kay King Nebuchadnezzar. Na kahit gaano pa sila ka-powerful, kahit gaano pa na ipakita o Diyos sa mga news na sila ay powerful na mga bansa. Pero Panginoon, darating ang araw, sila po ay gagawin mo lang mga servant. At sana po mga Panginoon, sila po ay matutong magpakumbaba. Sila din po ay matutong magkilala sa inyo, matutong tumanggap ng katotohanan na nakasulat sa Biblia. Para o Diyos, yung peace na kanilang inaasam-asam ay totoong peace na mangyayari sa sanlibutan. Hindi yung peace na piki na sila ang gumagawa ng mga disaster, sila ang gumagawa ng gira, ng pandemya, para daw magkaroon ng peace, gagawa sila ng isang day o uniform day of rest para sambahin ikaw. Pero Panginoon, alam naman namin at alam mo rin na ito po ay isang peaking day of rest. Na ito pong day of rest magpagdadala sa mga sanlibutan papatungong impyerno. Sana po, Panginoon, buksan mo po ang isipan ng mga tao na huwag po tumanggap niyan. At sana po mabuksan din po ang mga isipan ng aming mga kapatiran na talagang i-preach talaga namin ang buong katotohanan about sa uniform day of rest o Sunday law o mark of the beast na mangyayari sa hinaharap. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ay nakikinig sa aming mga panalangin at ito po ay aming pinasalamatan sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat sa ating mga kapatid sa Blind Ministry, sa ating mga taga-panood, no, sa gabi ito. So maraming salamat. Magkita-kita po tayo next. Sa chapter 5 po Chapter 5 na po sa next Surgeon. pag-aralan niyo po ang chapter 5. O i-remind niyo po sa mga kasamahan niyo dyan sa Blind Ministry. Baka po baka magpaka-part 2 pa po yan. Sige, part 2 ito. Basahin niyo lang yung chapter 5 na din yan. Okay? So, maraming salamat at good night. Okay, good night. Okay, good night sa lahat. God bless sa lahat. Okay, kasama po natin dito sa live, no, si Sister Richie Azuba. Ito po ang kapatid natin na si Bibi Mingat. At ito din si Sister Mary Jane Inverso. Magandang gabi po. At si Brother Jason Asejo. May nyo comment. Ano ba comment ito? Si Mark Jan Hibero. Itong pamangkin ko. Magandang gabi ka pamangkin. So, Ito din si Charlie Bordan. may comments. Ano comment ba? Sabi niya, At sa lahat po na nakikinig
sa Colper. Merere. Ibabaw mo na. Ito. Isang malaking shout out sa Prince. Conference siguro na. Lapatero, Brother Rex, Brother Richard, Bianca Rubin, Kainin ni Lisa, at sa buong family Bordan. Magandang gabi po sa kay Charlie Bordan. Good evening sa iyong dalawa, brothers. At sa lahat po na nakikinig sa conference. Makanference, sorry. Call at Nanonood sila. nanonood ng live ngayon sa History and Prophecy Ministry. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Brother Charlie Burdan. Sana po pagpalain din kayo. Kasama din natin si Mark John Rivero. Magandang gabi po sa inyo dyan. God bless po sa lahat. Pamangkin ko po ito sa ganda. So ito po si si AJ Shine V, no? Shine V. So maraming salamat din po sa pagpapanood, no? Hindi ko po ikaw ang makikita dito, pero po na monitor po namin, no? Na ikaw po yung nag-approve dito ng mga mission, yung mga ano dito. At nakita ko rin po na share mo po itong video ito. Maraming Maraming salamat. salamat po kapatid. Sino pong pangalan niya? Si AJ Shine V. Okay, AJ Shine. Magandang gabi po. AJ Shine. Shine V. Okay, so maraming salamat. Kita-kita po tayo next week. God bless po sa lahat. Bye-bye. Di buo kung kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing managila, ikaw lang Jesucristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong kasa. Usa ang ngayon lamang, napagasimpang ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, may makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, kalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magpasalamat sa adunay panahon nga akong mibiya, apan ang imong gugma, kapabilin ka nako. Ang imong kahigulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, kalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magpasalamat